Umalis na kayo. Ngayon din, ihanda mo na ang mga bata, Wisteria. Ang tinig ni Jerome ay kasing lamig ng hanging umihihip sa labas ng bintana, kung saan ang puting niebe ay dahan-dahang bumabalot sa mundo. Sa loob ng kusina, ang singaw ng bagong lutong adobo ay humahalimuyak pa sa hangin. Isang amoy na sumisimbolo sa 7 taon ng pag-aalaga, ng pagtitiis, at ng pagmamahal na ibinuhos ni Wisteria sa bawat hibla ng kanilang pagsasama. Inayos niya ang hapagkainan nang may panginginig sa mga kamay. Iniisip na ang importanteng panauhin na sinasabi ng kanyang asawa ay isang kliyente na magliligtas sa kanila mula sa hirap. Ngunit ang panauhing nakatayo sa tabi ni Jerome ay hindi isang negosyante. Siya ay isang babaeng mas bata, nakabalot sa mamahaling balahibo ng hayop, at may daladalang pabangong sobrang tapang na tila sinasakalang bano at payak na amoy ng bawang at toyo sa kusinang yon. Jerome, anong ibig mong sabihin? Ang tanong ni Wisteria ay isang pabulong na pagsusumamo. Ang kanyang kanang kamay ay automatikong humigpit sa hawakan ng sandok, ang tanging sandata niya laban sa kalupitang hindi niya maunawaan. Hindi ba malinaw ang Tagalog ko? Bianca will be staying here from now on. Ayaw ko nang makita ang pagmumukha mong laging amoy kusina. Nakakasuka na, Wisteria. Masyado ka nang naging pabigat sa buhay ko. Ang bawat salita ni Jerome ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa kalyadong palad ni Wisteria. Tumingin siya sa kanyang asawa, ang lalaking binuhat niya noong walang-wala ito, ang lalaking pinagtrabahuhan niya ng 3 trabaho para lang makapagtapos ng masterado, ang lalaking pinagsilbihan niya ng buong katapatan. At ngayon, sa harap ng babaeng nagngangalang Bianca, tinitingnan siya ni Jerome na parang isang basahan na kailangang itapon bago dumumi ang sahig. Pero ang mga bata, Jerome, gabi na at malakas ang snow sa labas. Si Lucas, 3 buwan pa lang siya. Diyan ka magaling, Wisteria. Gagamitin mo ang mga bata para kaawaan ka? Pues, hindi gagana sa akin yan. You are a loser, and I don't want my children to be raised by a loser housewife. Ang tawa ni Bianca ay sumingit sa usapan. Isang matining na tunog na tila kumikis-kis sa basag na porselana. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Wisteria. Sa halip, naramdaman niya ang isang uri ng pamamanhid na nagsisimula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang dibdib. Isang matinding hiya ang lumamon sa kanya, ang hiya ng isang asawang ipinagpalit sa loob mismo ng kahariang siya ang nagtayo. Dahan-dahan niyang binitiwan ng sandok. Ang tunog ng bakal na tumama sa matigas na tile ng sahig ay tila isang hudyat ng katapusan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Ang kanyang katawan ay naging matigas na parang yelo. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, isang boses ang paulit-ulit na nagtatanong, ganito na lang ba ang halaga ng lahat ng sakripisyo ko? Isang hapunan na para sa iba at isang pinto na nakasara para sa akin? Naglakad siya patungo sa silid ng mga bata. Si Mateo, na 7 taon pa lamang, ay nakatayo na sa pintuan. Yakap-yakap ang kanyang nakababatang kapatid na si Sofia. Ang takot sa mga mata ng bata ay mas masakit pa kaysa sa pagtataksil ni Jerome. Mama, aalis ba tayo? Bulong ni Mateo, ang boses ay nanginginig sa lamig na unti-unting pumapasok mula sa bukana ng bahay na sadyang iniwang bukas ni Jerome. Oo, anak. Magbibihis lang tayo, sagot ni Wisteria. Ang kanyang boses ay patag, walang emosyon, parang isang makina. Kinuha niya ang sanggol na si Lucas mula sa kuna. Binalot niya ito sa isang lumang kumot na siya mismo ang nagburda noong mga gabing nagpupuyat siya para tapusin ang mga audit reports ng mga kliyente niya. Bawat tahi ng kumot na yon ay saksi sa kanyang pagtitiyaga. Ngayon, iyon na lang ang tanging bagay na magbibigay ng init sa kanila. Habang naglalakad palabas, nadaanan nila ang hapagkainan. Kinuha ni Bianca ang isang kutsara at tinikman ng adobo na niluto ni Wisteria. Too salty, komento ng dalaga sabay tulak sa pinggan
na tila diring-diri. Tumigil si Wisteria sa tapat ng pinto. Lumingon siya kay Jerome sa huling pagkakataon. Ang kanyang asawa ay hindi man lang makatingin sa kanya ng diretsyo, sa halip ay abala ito sa pag-akay kay Bianca Paupo sa upuang pag-aari ni Wisteria. Jerome, tawag niya. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Sana ay masarap ang tulog mo sa gabing ito. Dahil ang lamig na ibinibigay mo sa amin ngayon, ibabalik ko sa iyo ng higit pa sa inaakala mo. Lumabas sila sa dilim. Ang unang hakbang ni Wisteria sa niebe ay bumaon ng malalim. Ang lamig ay agad na nanuot sa kanyang manipis na tsinelas, ngunit hindi niya naramdaman ang ginaw ng panahon. Ang mas matindi ay ang ginaw ng katotohanan na ang bahay na itinuring niyang kanlungan ay naging isang piitan ng panlalait. Sa gitna ng maputing gabi, bit-bit ang 3 bata at ang nag-iisang bag na naglalaman ng kanyang mga lihim. Si Wisteria Villaflor ay hindi mukhang isang biktima. Mukha siyang isang sundalong paalis sa isang natalong labanan. Ngunit alam niya sa kanyang puso, ang digmaan ay kasisimula pa lamang. Lumingon siya sa maliwanag na bintana ng kanilang bahay sa huling pagkakataon. Doon, nakita niya ang anino ni Jerome at Bianca na nagtatawanan. Hindi alam ni Jerome na ang kontrata ng lupang kinatitirikan ng bahay na yon, ang mismong pundasyon ng kanyang kayabangan, ay hindi kailanman naging kanya. Ang niebe ay patuloy na bumabagsak, tinatabunan ang kanilang mga bakas, ngunit sa bawat patak ng luha ni Sofia na dumampi sa balikat ni Wisteria, ang kanyang determinasyon ay nagiging kasing tigas ng brilyante. Ang lamig ng bakal na bangko sa terminal ng bus ay tila humihigop sa natitirang init ng katawan ni Wisteria. Sa bawat paghinga niya, isang maputing usok ang lumalabas sa kanyang bibig. Mabilis na naglalaho sa hangin, gaya ng mga pangarap na binuo niya sa loob ng 7 taon. Nakayakap sa kanyang dibdib si Lucas, ang munting sanggol na himalang nakatulog sa kabila ng gulo, habang si Mateo at Sofia ay magkadikit na nakaupo sa kanyang magkabilang tabi. Pilit na kumukuha ng init mula sa manipis na jacket ng kanilang ina. Tumingin si Wisteria sa kanyang mga kamay. Magaspang ang kanyang mga palad, puno ng maliliit na pilat mula sa mga gabing nag-o-overtime siya sa pag-e-encode ng mga resibo habang ang ibang kababaihan ay natutulog na. Naalala niya ang unang taon nila sa bansang ito. Wala silang gamit, walang pera, at si Jerome ay madalas na nakatulala dahil sa sunod-sunod na pagtanggi ng mga inaplayan niyang trabaho. Noon, hindi mabaho ang amoy ng bawang at sibuyas para kay Jerome. Noon, ang bawat sentimong kinikita ni Wisteria mula sa 3 part-time jobs bilang dishwasher sa umaga, tagalinis ng opisina sa hapon, at accountant sa gabi, ay tinatanggap ni Jerome nang may luha sa mga mata. Wisteria, pangako, pag nakatapos ako ng masterado, hinding-hindi ka na magtatrabaho ng ganito. Ikaw ang reyna ng buhay ko. Bulong ni Jerome noon habang hinahaplos ang kanyang mga pagod na kamay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wisteria. Ibinenta niya ang huling piraso ng alahas na pamana ng kanyang ina para lang mabili ang unang designer suit ni Jerome para sa isang interview. Naalala pa niya ang haplos ng tela niyon, malambot, mahal, at puno ng pag-asa. Iyon ang suit na suot ni Jerome nang matanggap siya sa Castillo Financials. Iyon din ang simula ng kanyang pag-akyat sa rurok at ang simula ng paglimot niya sa babaeng naging tuntungan niya patungo sa itaas. Mama, gutom na po si Sofia, mahinang sabi ni Mateo. Ang boses ng bata ay tila isang kurot sa puso ni Wisteria. Sandali lang anak, malapit na tayo. Pagsisinungaling niya. Sa totoo lang, wala siyang malinaw na pupuntahan. Ang lahat ng kanilang pera ay nasa joint account na kontrolado ni Jerome. Ang tanging dala niya ay ang kanyang bag na naglalaman ng mga dokumentong legal na matagal na niyang itinatago. Habang hinihintay ang huling biyahe ng bus, napansin ni Wisteria ang isang anino sa salamin ng terminal. Isang babaeng hulas ang ayos,
namumutla ang labi at may bitbit na 3 bata. Halos hindi niya makilala ang sarili. Nasaan na ang matalinong accountant na laging nangunguna sa klase noon? Nasaan na ang babaeng may pangarap para sa sarili? Nilamon lahat ng salitang sakripisyo at pamilya. You are a loser. Ang boses ni Jerome ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing talim ng hanging humahampas sa labas. Naramdaman niya ang panginginig ni Mateo. Ang labi ng kanyang anak ay nagsisimula ng mangitim dahil sa tindi ng lamig. Ang hiya na nararamdaman niya kanina sa harap ni Bianca ay unti-unting napapalitan ng isang nag-aapoy na galit. Isang galit na hindi sumisigaw, kundi isang galit na nagpaplano. Dahan-dahang binuksan ni Wisteria ang kanyang bag. Sa ilalim ng mga lampin ni Lucas, naramdaman ng kanyang mga daliri ang malamig at matigas na folder. Doon nakatago ang katotohanang matagal niyang hindi hinalungkat dahil sa pag-asang magbabago pa ang kanyang asawa. Ang kontrata ng bahay na pinirmahan 7 taon na ang nakakaraan. Noong ang credit score ni Jerome ay bagsak at walang bangko ang gustong magtiwala sa kanya. Mama, mamatay po ba tayo sa lamig dito? Tanong ni Mateo. Ang kanyang malalaking mata ay nakatingala sa ina, puno ng kawalang katiyakan. Hinarap siya ni Wisteria, hinawakan ang kanyang pisngi ng may determinasyong hindi pa nakikita ng bata kailanman. Hindi anak, hindi tayo mamamatay, at hinding-hindi na tayo muling lalamigin. Tugon ni Wisteria. Ang kanyang tinig ay tila bakal na pinanday sa apoy. Dahil sa gabing ito, tapos na ang pagiging mabait ni Mama. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang numero ang tinawagan niya. Ang tanging taong nakakaalam kung gaano karaming dugo at pawis ang ibinuhos niya para sa bahay na yon. Aling Teresa? Si Wisteria po ito. Pasensya na po sa istorbo, pero kailangan ko na pong gamitin ang pabor na ipinangako ninyo sa akin. Mula sa kabilang linya, ang boses ng matanda ay puno ng pag-aalala. Ngunit ang sagot nito ang nagpatibay sa desisyon ni Wisteria. Habang ang niyebe sa labas ay patuloy na bumabalot sa kalsada, sa loob ng puso ni Wisteria, ang yelo ay nagsisimula ng matunaw upang maging isang baha na tatangay sa lahat ng pag-aari ni Jerome Castillo. Ang loob ng bahay ay nananatiling mainit, isang kabaligtaran sa malupit na gabi sa labas. Ngunit sa bawat sulok ng sala, ang katahimikan ay tila nilalason ng presensya ng isang estranghero. Si Bianca ay nakaupo sa malambot na sofa na binili ni Wisteria mula sa kanyang unang bonus bilang accountant. Isang sofa na pinili ni Wisteria dahil sa tibay nito para sa paglalaro ng mga bata. Ngayon, ang sofa na yon ay dinudumihan ng mga sapatos ni Bianca na may matutulis na takong. Tila bawat baon ng sapatos sa tela ay isang pag-insulto sa paghihirap ng dating may-ari. Ang bahong amoy ng bahay na ito, Jerome, amoy pawis at bawang. Paano mo natiis tumira dito ng ganito katagal? Sabi ni Bianca habang iwinawagayway ang kanyang kamay sa harap ng kanyang ilong. Tumayo siya at lumapit sa estante kung saan nakalagay ang mga litrato ng pamilya. Gamit ang kanyang mahahabang kuko na kulay pulang dugo, dinampot niya ang isang kwadrong pilak. Larawan yon ni na Jerome at Wisteria noong binyag ni Mateo. Sa litrato, pagod ang mga mata ni Wisteria, ngunit puno ng liwanag ang kanyang ngiti habang nakasandal sa balikat ng asawa. Sa isang iglap, binitawan ni Bianca ang litrato. Ang tunog ng nabasag na salamin na tumama sa sahig ay tila isang huling hininga ng isang alaala. Ang mga piraso ng bubog ay nagkalat, pumuputol sa imahe ng masayang mukha ni Wisteria. Ops, my bad. Masyado kasing mura ang frame, nadulas sa kamay ko. Pangungutya ni Bianca, sabay sipa sa mga bubog sa ilalim ng cabinet. Si Jerome, na noon ay nagsasali ng alak sa isang basong kristal, ay hindi man lang kumibo. Ang basong hawak niya ay ang huling pares ng kanilang wedding crystal. Isang regalo na tanging sa mga espesyal na okasyon lang
Inilalabas ni Wisteria. Ininom ni Jerome ang alak ng isang lagukan, tila nilulunod ang anumang natitirang konsensya sa kanyang lalamunan. Hayaan mo na yan, Bianca. Bukas na bukas, itatapon natin lahat ng basura niya. I'll buy you the most expensive furniture. Deserve mo ang isang bahay na kasing ganda mo. Sagot ni Jerome. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Ang boses ng isang lalaking naniniwala na ang tagumpay niya ay bunga lamang ng sarili niyang galing at hindi ng mga sakripisyo ng babaeng kamamatay lang ang ilaw sa kanyang buhay. Naglakad si Bianca patungo sa kusina. Binuksan niya ang basurahan at doon niya nakita ang isang maliit na sapatos ng sanggol, isang asul na sapatos na para sana kay Lucas. Kinuha niya ito at tiningnan ng may pandidiri bago ito muling itinapon sa loob, kasama ng mga tira-tirang pagkain. You know, Jerome, you're too kind. Dapat kanina mo pa pinalayas ang babaeng yan. Imagine, pinatira mo siya rito ng libre habang ikaw ang nagpapakapagod sa opisina? Masyado siyang naging kampante sa ilalim ng anino mo. Ngumiti si Jerome, isang ngiting puno ng lason. Sa kanyang isip, siya ang hari ng tahanang ito. Siya ang nagbabayad ng kuryente. Siya ang nagdadala ng pagkain. O iyon ang pinaniniwalaan niya. Ang katotohanan na ang bawat buwan ng bayad ay dumadaan sa bank account ni Wisteria ay isang detalyeng pilit niyang ibinabaon sa limot. Para sa kanya, ang pangalan ng isang lalaki ang dapat na masunod, anuman ang nakasulat sa mga papeles na hindi niya binabasa. Hinalungkat ni Bianca ang mga cabinet sa kusina. Inilabas niya ang mga paboritong tasa ni Wisteria, ang mga platong may disenyo ng bulaklak na maingat na inaalagaan ng huli. Isa-isa niyang inilapag ang mga ito sa counter, tila naghahanap ng anumang bagay na may halaga. Lahat ng ito, itatapon natin. I want this house to be ours, Jerome. No traces of that accountant made. Habang nagtatawanan ng dalawa sa gitna ng kanilang binalak na bagong simula, biglang nag-vibrate ang telepono ni Jerome sa ibabaw ng mesa. Ang screen ay nagpakita ng isang pangalan, Aling Teresa. Kumunot ang noo ni Jerome, ang matandang may-ari ng lupa. Bakit tumatawag ito ng ganitong oras? Baka gusto lang mag-congratulate dahil sa wakas ay wala na ang amoy bawang mong asawa. Biro ni Bianca habang sumasandal sa balikat ni Jerome. Sinagot ni Jerome ang tawag. Ang kanyang boses ay puno ng pekenggalang. Hello, Aling Teresa. Napatawag po kayo. Gabi na po ah. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi ang malambing na boses ng matanda na nakasanayan niya. Ito ay isang boses na kasing talim ng kidlat, isang boses na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Jerome. Jerome Castillo, siguraduhin mong nakaimpake na ang mga gamit mo dahil sa loob ng 30 minuto, darating ako kasama ang tunay na may-ari ng kontrata at huwag kang magkakamaling ilak ang pinto dahil ang susi mo ay wala ng silbi. Naputo lang tawag. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay biglang naging mabigat. Tila ang hanging mainit kanina ay unti-unting nauubusan ng oksiheno. Tiningnan ni Jerome ang kanyang baso ng alak at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, naramdaman niya ang isang panginginig na nagsisimula sa kanyang mga kalamnan. Ano raw ang sabi? Tanong ni Bianca na napansin ang biglang pamumutla ng kanyang kasintahan. Hindi nakasagot si Jerome. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso na tila isang tambol ng paparating na sakuna. Sa labas, ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng kanilang bakuran ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang maliit na apartment ni Elena, ang tanging kaibigang hindi tinalikuran ni Wisteria, ay amoy kape at lumang libro. Isang amoy na nagbigay ng panandaliang kapanatagan. Matapos painumin ng mainit na gatas at balutin sa makakapal na kumot, sa wakas ay nakatulog na rin ang 3 bata sa maliit na silid. Ang kanilang mahihimbing na paghinga ang tanging musika sa gitna ng gabi. Si Wisteria ay nakatayo sa harap ng isang maliit at gasgas na salamin sa banyo. Kumuha siya ng isang bimpo
at dahan-dahang pinunasan ang kanyang mukha. Ang mga bakas ng niyebe na natunaw at naging luhang nagyelo sa kanyang mga pisngi ay dahan-dahang naglaho. Habang tinititigan niya ang sariling refleksyon, nakita niya ang isang babaeng hindi niya na halos kilala. Isang babaeng hinayaan ang sariling maging anino para lang magningning ang iba. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, ang pagod sa kanyang mga mata ay napapalitan ng isang kakaibang liwanag. Ang kanyang mga balikat na dati ay laging nakayuko sa bigat ng mga responsibilidad ay dahan-dahang tumuwid. Ang hiya na kanina ay tila isang malaking bato sa kanyang dibdib ay unt-unting naglalaho, pinalitan ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Tapos na ang pagpapanggap wisteria, bulong niya sa sarili. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng panginginig. Lumabas siya sa sala at naupo sa sahig, sa tapat ng bag na bitbit niya kanina. Hindi ito naglalaman ng mga damit o mga mahahalagang gamit sa bahay. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper at inilabas ang laman yon. Isang makapal na folder na kulay itim at isang notebook na puno ng mga numero. Ito ang kanyang tunay na buhay. Ito ang record ng bawat sentimong kinita ni Jerome, bawat pisong pinalabas niya para sa mga luho nito, at bawat dokumentong pinirmahan nila sa loob ng 7 taon. Bilang isang lisensyadong accountant, alam ni Wisteria na ang emosyon ay madaling mabura, ngunit ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Hinalungkat niya ang mga papel hanggang sa mahanap niya ang pinakaimportanteng dokumento, ang deed of absolute sale at ang lease contract ng kanilang bahay. Doon, sa ilalim ng pangalan ng buyer at lessee, ay nakasulat ang kanyang pangalan sa malalaking titik, Wisteria Villaflor. 7 taon na ang nakalilipas dahil sa masamang record ni Jerome sa bangko at sa kanyang mga utang. Hindi siya maaaring magmay-ari ng kahit anong ari-arian. Si Wisteria ang nagbayad ng down payment mula sa kanyang naipon bago pa man sila ikasal. Si Wisteria ang pumirma sa lahat ng papeles habang si Jerome ay abala sa pagrereklamo tungkol sa kanyang mga unfair na boss. Sa loob ng 7 taon, hinayaan niya si Jerome na maniwala na siya ang hari ng tahanang yon dahil akala ni Wisteria ang pagpapakumbaba ay bahagi ng pagiging mabuting asawa. Akala mo ba, Jerome, ay nakakalimot ang pluma? Bulong ni Wisteria habang hinahaplos ang kanyang lagda sa papel. Kinuha niya ang kanyang laptop mula sa bag ni Elena. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Kasing bilis ng kanyang isipan na ngayon ay gumagawa na ng isang estratehiya, pinuksan niya ang isang nakatagong folder sa kanyang email, mga screenshot ng mga credit card statements ni Jerome kung saan nakasaad ang mga mamahaling regalo nito kay Bianca, mga hotel reservations, at ang pinakaimportante, ang mga illegal na transaksyon ni Jerome sa loob ng Castillo Financials na matagal na niyang napapansin ngunit pinili niyang itago dahil sa takot na masira ang kanilang pamilya. Ang proteksyon na ibinigay niya kay Jerome sa loob ng maraming taon ang siya ring magiging lubid na sasakal dito. 2:00 na ng madaling araw. Kinuha ni Wisteria ang kanyang telepono at nag-type ng isang mensahe sa isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan, ang anonymous tip line ng Internal Revenue Bureau at ang Ethics Committee ng kumpanya ni Jerome. Isang tapat na mamamayan ang gustong magsiwalat ng katotohanan tungkol sa malawakang tax evasion at embezzlement sa Castillo Financials. Ang lahat ng ebidensya ay handa na. Pinindot niya ang send. Ang tunog ng mensaheng na ipadala na ay tila isang hudyat ng pagbagsak ng unang piraso ng domino. Tumingin si Wisteria sa bintana. Ang niyebe sa labas ay hindi na mukhang malupit para sa kanya. Ngayon, ito ay tila isang malinis na papel na naghihintay na sulatan ng kanyang bagong kwento. Ang init ng kape sa kanyang tabi ay sumisimbolo sa bagong apoy na naglalayab sa kanyang pagkatao. Jerome, Bianca, sana ay nanamnam ninyo ang huling gabi ninyo
Sa ilalim ng aking bubong, wika niya sa dilim. Dahil pagdating ng umaga, ang tanging matitira sa inyo ay ang lamig na ibinigay ninyo sa amin. Ang panginginig ng telepono sa ibabaw ng kahoy na mesa ni Elena ay tila isang hudyat ng digmaan sa gitna ng katahimikan ng madaling araw. Hindi ito tumitigil, tila isang mapilit na nilalang na gustong pumasok sa silid. Tiningnan ni Wisteria ang screen. Jerome. Huminga siya ng malalim, hinahayaan ng lamig ng hangin na pumasok sa kanyang mga baga bago pinindot ang sagot. Hindi pa siya nakakapagsalita nang bumuhos ang boses ni Jerome. Isang boses na puno ng poot, ngunit may halong desperation na pilit nitong ikinukubli. Wisteria, nasaan ka? Akala mo ba matatakot mo ako sa pakikipagkunyari mo kay Aling Teresa? Kung ano man ang nakasulat sa papel na yon, siguradong nakuha mo lang sa pandaraya. Sumandal si Wisteria sa sandalan ng upuan. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Dinaramdam ang bawat lason na lumalabas sa bibig ng lalaking minsan niyang tinawag na tahanan. Jerome, ang katotohanan ay hindi pandaraya. Ang katotohanan ay 7 taon mong tinatamasa ang pawis ko habang ikaw ay abala sa pagbuo ng ilusyon mo. Mahinahon niyang sagot. Huwag mo akong pangaralan. Makinig ka sa akin. Ang boses ni Jerome ay naging mas matalim. Ang tunog ng paghampas niya sa mesa sa kabilang linya ay naramdaman ni Wisteria sa kanyang pandinig. Ipadala mo rito ang mga bata bukas at kailangan mong pirmahan ng waiver para sa custody. Bianca and we can provide a better life for them. At kailangan ko ang mga documents nila para sa child benefit claims. Hindi mo kayang buhayin ang 3 bata sa pagiging freelancer mo lang. You're a failure as a mother if you keep them in poverty. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Wisteria. Child benefits. Doon pa rin umiikot ang utak ni Jerome. Sa pera, sa pakinabang, sa kung paano niya magagamit ang sarili niyang mga anak para mapanatili ang kanyang marangyang buhay kasama ang kanyang kabit. Custody? Jerome, hindi mo man lang tinanong kung kumain na ang mga anak mo. Hindi mo man lang itinanong kung giniginaw ba si Sofia. Bulong ni Wisteria. Ang kanyang tinig ay tila isang nanginginig na dahon na malapit ng mahulog, ngunit ang puno nito ay nananatiling matatag. Don't play the victim card with me, Wisteria. Tandaan mo, kung hindi dahil sa akin, wala ka rito sa Canada. Utang mo sa akin ang buhay mo ngayon. Utang na loob mo sa akin na dinala kita rito mula sa hirap sa probinsya. I gave you a name. I gave you a status. Utang na loob. Ang salitang ito ay tila isang lason na isinaboy sa kanyang mukha. Naalala ni Wisteria kung paano siya nagbenta ng lupa sa Pilipinas para sa kanilang visa. Naalala niya kung paano siya nagpuyat sa pag-aayos ng lahat ng papeles habang si Jerome ay natutulog. Ang bawat tagumpay nila ay may tatak ng kanyang sakripisyo, ngunit sa baluktot na isipan ni Jerome, siya ang tagapagligtas at si Wisteria ang pulubi na dapat tumanaw ng habambuhay na pasasalamat. Ang utang na loob na sinasabi mo, Jerome, ay matagal ko nang nabayaran ng dugo at luha. Ang boses ni Wisteria ay biglang naging kasing lamig ng niyebe sa labas. At tungkol sa mga bata, hinding-hindi mo na sila makukuha. Hindi sila mga kasangkapan para sa mga claims mo. Sila ay mga tao na itinapon mo sa labas ng bahay sa gitna ng bagyo. Pagsisihan mo ito, Wisteria. Sisiguraduhin kong wala kang matitirang sentimo. I'll drag you to court. Sigaw ni Jerome bago pinatayan ng tawag. Nanatiling nakatitig si Wisteria sa madilim na screen ng kanyang telepono. Naramdaman niya ang init ng luha na sa wakas ay kumawala sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi sa sarili dahil minahal niya ang isang halimaw. Sa kabilang silid, narinig niya ang mahinang uha ni Lucas. Ang tunog ng sanggol ay tila isang sampal na gumising sa kanyang buong pagkatao. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mukha at hinarap ang gabi. Ang hiya na laging nagpapatahimik sa kanya ay tuluyan ng pinalitan ng isang layunin.
Kung gusto ni Jerome ng digmaan sa korte, ibibigay niya ito. Ngunit hindi niya alam, bago pa man dumating ang unang Cebuena, ang bawat pundasyon ng kanyang buhay ay unti-unti ng kinakain ng mga anay na siya mismo ang nag-alaga. Jerome, bulong ni Wisteria habang tinitingnan ang natutulog na si Sofia. Crying is for the weak, and tonight I've run out of tears. Bukas, tanging paniningil na lang ang gagawin ko. Ang loob ng master bedroom ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango ni Bianca. Isang amoy na pilit binubura ang alaala ng lavender na sabon na laging gamit ni Wisteria. Nakahiga si Jerome sa malambot na kama. Ang kanyang mga braso ay nakunanlong sa kanyang ulo habang pinapanood si Bianca na nagsusuklay sa harap ng salamin. Pakiramdam ni Jerome ay sa wakas ay nakamit na niya ang buhay na nararapat para sa isang lalaking katulad niya. Isang buhay na walang ingay ng bata, walang reklamo ng pagod, at walang asawang laging nagpapaalala ng mga bayarin. Jerome, kailangan nating palitan ng kurtinang ito bukas. Masyadong baduy ang panlasa ng ex-wife mo? Sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng pag-uyam habang hinahawakan ng telang maingat na pinili ni Wisteria noong nakaraang taon. Ngumiti si Jerome, pipikit na sana ang kanyang mga mata nang biglang yanigin ang buong kabahayan ng isang sunod-sunod na mabibigat na pagtama sa pintuan sa ibaba. Ang tunog ay hindi lamang isang katok. Ito ay isang dekreto ng awtoridad na tila gustong wasakin ang kahoy na harang. Sino ba yan? Gabing-gabi na! Reklamo ni Jerome habang bumabangon ng may halong inis. Pagbaba nila sa sala, ang liwanag mula sa labas ng pinto ay sumisilip sa mga siwang, kasabay ng asul at pulang ilaw na nagpapaikot-ikot sa puting niebe sa bakuran. Binuksan ni Jerome ang pinto, handa nang magmura, ngunit ang mga salita ay tila natuyo sa kanyang lalamunan. Nakita niya si Aling Teresa, ang matandang may-ari ng lupain, na nakabalot sa isang makapal na itim na coat. Sa tabi nito ay dalawang lalaking nakauniforme ng pulis. Ang kanilang mga tsapa ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng beranda. At sa likod nila, nakatayo ang isang lalaking nakasuit na may hawak na briefcase, isang abogado. Aling Teresa, anong ibig sabihin nito? May nangyari ba? Nauutal na tanong ni Jerome. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, pumasok sila sa loob nang walang paalam. Ang bawat hakbang ng kanilang mga bota ay nag-iiwan ng mantsa ng putik at tunaw na niebe sa malinis na carpet na pinaghirapang linisin ni Wisteria araw-araw. Jerome Castillo, ang boses ni Aling Teresa ay hindi nanginginig. Ito ay puno ng isang uri ng puot na tanging ang isang matandang nakasaksi sa 7 taon ng pagtitiis ni Wisteria ang makakaramdam. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magpatira ng ibang tao sa bahay na ito? Bahay ko ito, Aling Teresa. Ako ang nagbabayad ng lahat dito. Sigaw ni Jerome, pilit na ibinabalik ang kanyang nawalang tapang. Dito na lumapit ang abogado at inilapag ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Ang mesang kanina lang ay kinalalagyan ng mga baso ng alak nina Jerome at Bianca. Kasabay nito, ang isa sa mga pulis ay naglabas ng isang malakas na flashlight. Ang matalim na liwanag nito ay tumama ng direkta sa mukha ni Bianca. Doon, sa ilalim ng malupit na liwanag, ang kagandahan ni Bianca ay tila natunaw. Nakita ang makapal na foundation na nag-crack sa kanyang noo, ang kanyang mga mata na puno ng gulat at takot, at ang kanyang hitsura na tila isang magnanakaw na nahuli sa gitna ng akto. Wala na ang kislap ng isang donya, ang natira na lamang ay isang babaeng namumutla sa harap ng batas. Basahin mo ang dokumentong ito, Mr. Castillo, sabi ng abogado. Ito ang orihinal na lease agreement at ang deed of trust. Ang pangalang nakasaad dito bilang nag-iisang may-ari ng lahat ng karapatan sa bahay na ito ay si Mrs. Wisteria Villaflor. At ayon sa batas, ang sino mang nananatili rito nang walang pahintulot niya ay itinuturing na trespasser.
Ang mundo ni Jerome ay tila gumuho sa isang iglap. Ang hangin sa loob ng sala ay biglang naging kasing lamig ng labas. Tumingin siya kay Aling Teresa, nagbabakasaling may makuha siyang simpatya. Pero asawa ko siya. Ang ari-arian niya ay ari-arian ko rin. Hindi sa kontratang ito, Jerome. Sagot ni Aling Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng pandidiri. Pinirmahan ito ni Wisteria sa ilalim ng kanyang dalagang pangalan bilang proteksyon dahil alam niyang darating ang araw na gagawin mo ito. At ngayon, ang tunay na may-ari ay narito na para kunin ang susi. Bumukas muli ang pinto. Mula sa kadiliman ng gabi, pumasok ang isang figura na tila isang reynang nagbabalik mula sa pagkakatapon. Si Wisteria, suot ang kanyang simpleng coat, ay naglakad patungo sa gitna ng sala. Hindi siya tumitingin sa mga gamit, hindi siya tumitingin sa gulo. Ang kanyang mga mata ay diretso lang nakatitig kay Jerome. Isang titig na hindi na naghahanap ng pag-ibig, kundi naghahanap ng katarungan. Wisteria. Bulong ni Jerome, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon. Ngumiti si Wisteria, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Jerome, Bianca, mukhang masyado ninyong dinamdam ang pagiging at home. Pero oras na para magising sa katotohanan. Inilahad ni Wisteria ang kanyang kamay sa harap ni Jerome. Ang susi, ngayon din. Ang bawat hakbang ni Wisteria sa ibabaw ng sahig na gawa sa hardwood ay tila isang ritual ng paglilinis. Ang amoy ng basang niebe mula sa kanyang coat ay humahalo sa natitirang lansa ng alak sa hangin na lumilikha ng isang atmosperang mabigat at nakakasuffocate. Hindi siya tumingin sa basag na frame ng larawan sa sahig. Sa halip, tinitigan niya ang mga mata ni Bianca na ngayon ay puno ng malisya at panginginig. Charlatan! Isang malaking kalokohan ito. Sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng katahimikan. Jerome, huwag kang pumayag. Bahay mo ito. Pinaghirapan mo ito. Lumapit si Wisteria sa mesa. Ang kanyang galaw ay dahan-dahan, kasing banayad ng isang manunila. Inilapag niya ang kanyang bag sa tabi ng mga dokumento ng abogado. Ang tunog ng paglapag ng bag ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong silid. Pinaghirapan, Bianca? Ang boses ni Wisteria ay mababa, ngunit bawat pantig ay tila may bigat ng tingga. Ang bawat pako ng bahay na ito, ang bawat sentimong ibinayad sa mortgage, ay galing sa mga gabing hindi ako natutulog, habang ang matagumpay mong asawa ay himbing na himbing. Jerome, sabihin mo sa kanya, kailan ka huling nag-abot ng pambayad sa kuryente nang hindi mo muna ako tinatanong kung may laman pa ang credit card ko? Napayuko si Jerome. Ang kanyang mukha ay kasing kulay ng abo sa chimenea. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Pilit na itinatago ang panginginig na hindi na niya mapigilan. Ang hiya na kanina ay wala sa kanyang bokabularyo ay tila isang malaking buwaya na ngayon ay lumalamon sa kanyang pagkatao sa harap ng mga pulis at ni Aling Teresa. Wisteria, pag-usapan natin ito ng pribado. Huwag dito, may mga tao. Bulong ni Jerome, ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Pribado? Noong itinapon mo kami sa labas, kasama ang 3 buwang sanggol sa gitna ng snow, naisip mo ba ang pagiging pribado? Tanong ni Wisteria. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon. Ang dambuhala ng puot na matagal niyang kinulong ay sa wakas ay nakalaya na. Ipinahiya mo ako sa harap ng mga anak ko. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang karangalang yan sa harap ng batas. Humarap si Wisteria sa abogado at tumango. Binuksan ng abogado ang isa pang asul na folder. Mr. Castillo, hindi lang po trespassing ang issue rito. Panimula ng abogado. Dinala rin ni Mrs. Villaflor ang mga ebidensya ng commingling of funds at unauthorized transactions mula sa Castillo Financials. Ayon sa record, ginamit mo ang corporate account para bayaran ang mga luho ng babaeng ito, kabilang ang kotse na nakaparada sa labas
na sa katunayan ay nakapangalan pa rin sa kumpanya. Tila binuhusan ng kumukulong tubig si Bianca. Napahawak siya sa sandalan ng sofa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela. Ay hindi totoo yan, Jerome. Sabihin mo sa kanila. Ngunit si Jerome ay hindi na makapagsalita. Ang kanyang mundo ay hindi lamang gumuho. Ito ay nagkapit pira-piraso. Ang imahe ng pagiging successful sales executive na maingat niyang binuo sa loob ng maraming taon ay tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Jerome! Tawag muli ni Wisteria. Ang kanyang boses ay naging malambing sa paraang nakakapanghilakbot. Alam mo ba kung bakit hindi ako lumaban kanina noong pinalayas mo kami? Dahil gusto kong makita mo kung gaano kabilis mawala ang lahat kapag ang pundasyon mo ay itinayo sa kasinungalingan. Kinuha ni Wisteria ang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa, ang master key na matagal na niyang itinatago. Aling Teresa, maaari na po ba nating simulan ang paglilinis? Tumango ang matanda at tumingin sa mga pulis. Officer, pakidala na ang mga taong ito sa labas. Ayaw ko nang makita ang mga anino nila sa lupain ko. Habang pilit na inaakay ng mga pulis si Jerome at Bianca patungo sa pintuan, muling nagsalita si Wisteria. Hindi siya sumisigaw, ngunit ang kanyang mga salita ay tumanim sa isipan ng lahat. Jerome, ang huling hiling ko sa iyo, huwag mo nang babanggitin ang pangalan ng mga anak ko. Dahil mula sa gabing ito, ang tanging ama na kakailanganin nila ay ang alaala ng lalaking minahal ko noon. Ang lalaking matagal mo nang pinatay dahil sa iyong kasakiman. Ang pinto ay sumara nang may bigat na tila isang huling hininga ng kanilang pagsasama. Sa gitna ng sala, nakatayo si Wisteria, mag-isang ngunit sa wakas ay malaya. Dinampot niya ang basag na frame ng kanilang larawan. Dahan-dahan niyang kinuha ang litrato at pinunit ito sa gitna. Inihihiwalay ang kanyang mukha sa mukha ni Jerome. Sa labas, ang tunog ng sirena ng pulis at ang sigawan ni na Jerome at Bianca ay dahan-dahang humina, napalitan ng katahimikan ng gabi. Ngunit para kay Wisteria, ang katahimikang ito ay hindi nakakatakot. Ito ay ang tunog ng isang bagong simula. Ngunit bago pa man niya mailapag ang punit na larawan, napansin niya ang isang itim na envelope sa ilalim ng sofa. Isang envelope na may selyo ng bangko na hindi pamilyar sa kanya. Isang lihim pa ni Jerome na hindi pa niya nadidiskubre. Ang labas ng bahay ay naging isang entablado ng kahihiyan. Ang maputing niebe na kanina ay tila kumot ng katahimikan ay naging saksi sa marahas na pagtatapos ng isang kasinungalingan. Sa ilalim ng malupit na ilaw ng mga poste sa kalsada, si Jerome at Bianca ay nakatayo sa gilid ng bangketa. Pinaliligiran ng kanilang mga gamit na nagkalat, mga mamahaling bag na walang laman, mga damit na hindi pa tuyo, at ang mga pangarap na biglang naging abo. Ang mga bintana ng mga kapitbahay, mga kapwa Pilipino na dati, ay tinitingala si Jerome bilang success story ng kanilang komunidad, ay dahan-dahang bumubukas. Ang mga anino sa likod ng mga kurtina ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay tila mga hukom na naglalabas ng sentensya ng hiya. Para sa isang lalaking katulad ni Jerome na itinayo ang kanyang buong pagkatao sa opinyon ng iba, ang bawat tingin ng mga kapitbahay ay mas masakit pa kaysa sa kagat ng lamig. Jerome, do something. Hindi tayo pwedeng manatili rito. Ang boses ni Bianca ay naging isang matinis na pag-unggol. Ang kanyang ayos ay tuluyan ng nasira. Ang kanyang buhok ay basa ng tunaw na yelo at ang kanyang maskara ay humahaba sa kanyang pisngi na parang mga itim na sugat. Hindi sumagot si Jerome. Nakatitig lang siya sa pintuan ng bahay na dati niyang inaakalang pag-aari niya. Ang pintuang iyon na siya mismo ang nagsara sa kanyang asawa at mga anak kanina ay muli nang nakakandado. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ang nasa labas. Sa loob ng bahay, ang katahimikan ay bumabalot kay Wisteria. Dinampot niya ang itim na envelope na nakita niya sa ilalim ng sofa. Ang papel nito ay matigas at malamig, tila nagdadala ng isang babala
mula sa kadiliman. Nang buksan niya ito, ang kanyang hininga ay panandaliang tumigil. Hindi ito sulat mula sa bangko. Ito ay isang special power of attorney na may peking lagda ng kanyang pangalan. Ang dokumento ay naglalayong ibenta ang maliit na lupain ng kanyang mga magulang sa probinsya sa Pilipinas. Ang tanging pamana na itinatago ni Wisteria para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Nakalakip din ang isang kasunduan sa isang developer. Si Jerome ay tatanggap ng malaking komisyon kapag naisali na ang titulo sa pangalan ng kumpanya ni Bianca. Naramdaman ni Wisteria ang isang matinding pagkahilo. Ang betrayal ni Jerome ay hindi lang pala hanggang sa kama at sa pera. Balak din nitong nakawin ang huling koneksyon niya sa kanyang pinagmulan. Ang lalaking ito ay hindi lang basta nagtaksil. Balak nitong ubusin ang bawat hibla ng kanyang pagkatao hanggang sa wala nang matira. Hayop ka, Jerome! Bulong ni Wisteria. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig sa sakit, kundi sa isang uri ng galit na kasing lalim ng karagatan. Kinuha niya ang kanyang telepono at kinuna ng larawan ang bawat pahina ng dokumento. Isang mensahe ang ipinadala niya sa kanyang abogado. Magdagdag tayo ng kasong falsification of public documents at qualified theft. Huwag mong ititira kahit ang anino niya. Naglakad siya patungo sa bintana ng sala. Mula doon, nakita niya si Jerome na pilit na isinisiksik ang mga gamit sa loob ng kotse na kanina lang ay nalaman nilang hindi rin pala sa kanya. Nakita niya ang pagtatalo ni na Jerome at Bianca. Ang dakilang pag-ibig na ipinagmalaki nila kanina ay mabilis na naglalaho, ngayong wala na ang marangyang bubong na magpoprotekta rito. Binuksan ni Wisteria ang bintana ng bahagya. Ang malamig na hangin ay humampas sa kanyang mukha. Dala ang amoy ng usok ng sasakyan at ang desperasyon ng mga tao sa labas. Jerome! Tawag niya. Ang kanyang tinig ay tumagos sa gitna ng ingay ng hangin. Napatingin si Jerome sa itaas. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Iniisip na marahil ay lumambot ang puso ni Wisteria. Wisteria! Please, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nadala lang ako ng tukso. Isipin mo ang mga bata. Isang malamig na ngiti ang isinagot ni Wisteria. Itinaas niya ang itim na envelope para makita ni Jerome. Ang mukha ng lalaki ay biglang naging kasing puti ng niebe sa kanyang paanan. Alam ni Jerome na ang huli niyang alas ay naging huli rin niyang hatol. Ang mga bata ay ligtas na, Jerome, dahil sa wakas, wala na silang amang magnanakaw. Sabi ni Wisteria bago dahan-dahang isara ang bintana at ibaba ang blinders. Sa loob ng bahay, nagsimulang magpakulo ng tubig si Wisteria. Gusto niyang uminom ng tsaa. Ang tsaa na amoy mansanilya. Ang tsaa na magpapakalma sa kanyang isipan. Ang bahay ay nagsisimula nang bumalik sa dati nitong init. Ngunit sa pagkakataong ito, ang init ay hindi na nanggagaling sa heater. Ito ay nanggagaling sa kalayaang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Ang awa para kay Jerome ay tuluyan nang namatay sa gabing iyon. Ang natira na lamang ay ang determinasyon ng isang ina na protektahan ang kanyang mga anak, anuman ang mangyari. Habang hinihintay ang pagdating ni na Elena at ng kanyang mga anak, tiningnan ni Wisteria ang malinis na sahig. Bukas, bulong niya. Bukas, itatapon ko na ang lahat ng basura, maging ang mga alaala. Sumilip ang unang sinag ng araw sa pagitan ng mga kurtinang luma. Ang liwanag nito ay tumatama sa mga maliliit na debo na sumasayaw sa hangin. Ang umagang ito ay hindi katulad ng mga nauna. Wala ang mabigat na pakiramdam sa dibdib ni Wisteria sa tuwing gigising siya para ipaghanda ng kape ang isang lalaking hindi man lang siya tinitingnan sa mga mata. Dala ang isang balde ng mainit na tubig na may halong suka at katas ng kalamansi. Isang lumang paraan ng paglilinis na natutunan niya sa kanyang lola. Nagsimulang kumilos si Wisteria. Gusto niyang burahin ang bawat bakas ng presensya ni Bianca.
Ang bawat hibla ng buhok na naiwan sa carpet, ang bawat bakas ng mamahaling kolorete sa mga unan, at ang malansang amoy ng kasinungalingan na tila kumapit na sa mga dingding. Lumuhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at puwersado ang pagpunas. Ang bawat kiskis ng basahan sa sahig ay tila isang panalangin ng paglaya. Hindi lang dumi ang inaalis niya ang bawat alaala ng kanyang pagiging martir. Wisteria, tama na yan. Kanina ka pa naglilinis, baka magkasakit ka na. Wika ni Elena habang karga ang sanggol na si Lucas na kapapasok lang sa bahay. Kailangan itong gawin, Elena. Sagot ni Wisteria nang hindi tumitigil. Ang kanyang mukha ay pawis na pawis. Kahit malamig ang panahon. Ayaw kong makalanghap ang mga anak ko ng hanging dumaan sa baga ng mga taong iyon. I want this house to smell like home again, not like a motel. Samantala, sa isang maliit at madilim na silid sa isang murang motel sa dulo ng lungsod, nagising si Jerome sa tunog ng kanyang telepono. Ang hangin sa loob ay amoy lumang sigarilyo at amag. Sa tabi niya, si Bianca ay natutulog pa. Ang mukha ay mukhang matanda at hulas na wala ang mga filter ng kanyang social media. Nang sagutin ni Jerome ang tawag, ang boses ng kanyang boss sa Castillo Financials ang bumungad sa kanya. Hindi para batiin siya, kundi para ihatid ang isang balitang kasing pait ng apdo. Jerome, don't bother coming to the office. We received a comprehensive report about the corporate funds you've been diverting to your personal accounts. The audit is ongoing, and the board has decided to file charges. The police will be waiting for your statement. Nabitawan ni Jerome ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa manipis na carpet ay tila ang tunog ng sarili niyang paglibing. Ang karera na itinayo niya sa pamamagitan ng pag-apak sa balikat ni Wisteria ay naglaho sa loob ng isang gabi. Ang utang na loob na palagi niyang isinusumbat sa kanyang asawa ay naging isang utang na pananalapi na ngayon ay maniningil na sa kanya ng buo. Bumalik ang eksena sa bahay ni Wisteria. Dumating na si Mateo at Sofia. Ang dalawang bata ay dahan-dahang pumasok, tila kinakapa kung ligtas na ba ang kanilang kaharian. Tumigil si Mateo sa gitna ng sala. Tiningnan ng kanyang ina na ngayon ay nakatayo na at may hawak na bagong lutong tinapay. Mama, wala na po ba sila? Tanong ni Mateo. Lumapit si Wisteria at lumuhod para mapantayan ang kanyang anak. Hinawakan niya ang mga pisngi nito, nadarama ang lambot ng balat na minsan ay namutla sa lamig ng niyebe. Wala na, anak. Sila ay bahagi na lamang ng isang masamang panaginip. Mula ngayon, ang bahay na ito ay atin lang. Walang sisigaw, walang mananakit, at walang magtatapon sa atin sa labas. Pangako ni Wisteria. Tumakbo ang dalawang bata at yumakap sa kanya. Sa yakap na yon, naramdaman ni Wisteria ang tunay na tagumpay. Hindi ito tungkol sa pagkapanalo sa bahay o sa pagkakasibak ni Jerome sa trabaho. Ang tunay na tagumpay ay ang makitang muling nang ngumingiti ang kanyang mga anak sa ilalim ng sarili niyang bubong. Habang naghahanda sila ng almusal, isang amoy ng sariwang saging at vanila ang humalimuak sa kusina. Ang paboritong amoy ng mga bata. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, isang katok ang narinig sa pinto. Hindi ito marahas tulad ng katok ng pulis, kundi isang mahinang pagpindot sa doorbell. Nang buksan ni Wisteria ang pinto, nakita niya ang isang delivery man na may dalang isang malaking itim na sako. Para kay Mrs. Villaflor, mula po sa opisina ng Castillo Financials, ang mga personal na gamit ni Mr. Castillo na ipinadispose ng management. Tiningnan ni Wisteria ang sako. Nandun ang mga mamahaling relos, ang mga kurbata, at ang mga sertipiko ng pagkilala ni Jerome. Lahat ng mga bagay na naging Diyos ng kanyang asawa ay nasa loob na ngayon ng isang itim na plastik na pangbasura. Itapon mo yan sa dulo ng kalsada. Utos ni Wisteria sa delivery man, sabay abot ng tip. Ayaw ko nang makakita ng kahit anong basura sa harap ng bahay ko.
Ang bawat pagpindot ni Wisteria sa kanyang laptop ay tila isang nota ng isang masayang awitin. Ang kanyang hapagkainan, na dati ay saksi sa mga hapunang puno ng tensyon, ay naging isang maliit ngunit maunlad na opisina. Ang amoy ng sariwang kape at ang kislap ng sikat ng araw sa kanyang mga salamin ay nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi naging madali ang unang ilang linggo, ngunit ang katapatan ni Wisteria sa kanyang mga dating kliyente ay nagbunga. Nang malaman ng mga ito na siya ay nagbabalik sa serbisyo, isa-isang bumalik ang mga tawag. Hindi sila naghahanap kay Jerome Castillo. Hinahanap nila ang matalas na isipan at malinis na trabaho ni Wisteria Villaflor. Thank you, Mrs. Villaflor. We really missed your attention to detail. Iba pa rin ang trabahong may puso, sabi ng isang kliyente sa kabilang linya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wisteria. Sa unang pagkakataon, ang kanyang pangalan ay hindi na nakakabit sa anino ng kanyang asawa. Siya ay hindi na asawa ng sales executive. Siya ay si Wisteria, ang accountant na pinagkakatiwalaan ng komunidad. Isang hapon, habang mahina ang bagsak ng niyebe sa labas, nagpasya si Wisteria na lumabas para sa isang personal na misyon. Naglakad siya patungo sa isang tindahan ng mga sapatos sa bayan. Noong kasama pa niya si Jerome, palagi siyang bumibili ng mga mumurahing tsinelas o manipis na boots dahil ang budget ay laging inuuna para sa mga designer shoes ni Jerome. Sa loob ng tindahan, huminto siya sa harap ng isang pares ng leather winter boots. Matitibay ang swelas, makapal ang loob, at may disenyo na sumisimbolo sa katatagan. Isinuot niya ang mga ito at naglakad sa harap ng salamin. Pakiramdam niya ay lalong tumangkad ang kanyang pagkatao. Bibilhin ko ito, sabi niya sa clerk. Ito ang unang pagkakataon na gumastos siya para sa sarili ng walang nararamdamang hiya o takot na mapagalitan. Ang bawat hakbang niya sa bagong sapatos ay tila isang deklarasyon na handa na siyang tahakin ng anumang bagyo na darating. Habang naglalakad pa uwi, napansin niya ang isang puting envelope na nakasabit sa kanyang mailbox. Walang stamp, walang return address, ngunit pamilyar sa kanya ang sulat kamay sa labas. Wisteria. Pagpasok sa bahay, matapos pa inumin ng gatas si Lucas at tulungan sa homework sina Mateo at Sofia, dahan-dahan niyang binuksan ang sobre sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampada. Ito ay isang liham mula kay Jerome. 5 pahina ng mga salitang puno ng pagsisisi o marahil ay pagpapanggap. Wisteria, patawarin mo ako. Mula nang umalis ako, naramdaman ko ang tunay na lamig ng mundo. Wala na si Bianca. Iniwan niya ako ng malamang. Wala na akong trabaho at hinahabol ako ng mga utang. Ngayon ko lang napagtanto na ikaw ang tanging liwanag sa buhay ko. Araw-araw kong naaalala ang adobo mo, ang tawa ng mga bata, at ang init ng ating tahanan. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, hindi para sa akin, kundi para sa mga bata. Kailangan nila ng isang buong pamilya. Naramdaman ni Wisteria ang isang pait sa kanyang lalamunan. Hindi dahil sa natitinag siya, kundi dahil sa labis na kapangahasan ni Jerome na gamitin muli ang pamilya bilang isang alas. Ang bawat salita ng pagsisisi sa papel ay tila mga tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Tumingin si Wisteria sa kanyang mga anak na mahimbing na natutulog sa kabilang silid. Nakita niya ang kapayapaan sa kanilang mga mukha na wala noong nandito pa si Jerome. Nakita niya ang sarili sa salamin. Isang babaeng mas malakas, mas maganda, at sa wakas ay buo. Dahan-dahan niyang inilapit ang dulo ng sulat sa maliit na apoy ng kandilang nakasindi sa mesa. Pinanood niyang lamunin ng apoy ang mga salitang patawad at pagkakataon. Ang mga abo ay nahulog sa sahig, kasing walang halaga ng mga pangakong binitawan ni Jerome noon. Jerome! Bulong ni Wisteria sa gitna ng katahimikan. Ang pamilyang sinasabi mo ay buo na mula noong nawala ka. At ang lamig na nararamdaman mo ngayon, iyan ang presyo ng bawat luhang idinulot mo sa amin. Inayos niya ang kanyang mga gamit sa mesa at muling humarap sa kanyang laptop.
May report pa siyang kailangang tapusin. Bukas ay isa na namang bagong araw at sa pagkakataong ito, wala ng lugar ang nakaraan sa kanyang hinaharap. Ngunit ang hindi alam ni Wisteria, ang desperasyon ni Jerome ay hindi natatapos sa isang sulat. Sa labas ng kanyang bahay, sa ilalim ng dilim, isang anino ang nakamasid. Isang aninong handang gawin ang lahat para mabawing muli ang buhay na kanyang sinayang. Ang tunog ng pagpindot sa doorbell ay tila isang malat na tinig na nagmamakaawa sa gitna ng katahimikan ng gabi. Pagtingin ni Wisteria sa monitor ng security camera na kamakailan lang niya ipinakabit, nakita niya ang isang figurang halos hindi na niya makilala. Si Jerome ay nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Wala na ang mamahaling designer suit na dati ay tila kanyang baluti ng kayabangan. Ang suot niya ngayon ay isang lumang jacket na kupas na ang kulay at ang kanyang mga balikat ay nakayuko, tila pasa ng bigat ng buong mundo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapang-aping kislap, ay namumula at malalim ang lundo, saksi sa mga gabing walang tulog at puno ng pagsisisi. Dahan-dahang binuksan ni Wisteria ang pinto, ngunit hindi niya inalis ang kadena ng lock. Gusto niyang manatili ang distansya, isang pisikal na harang na sumisimbolo sa pader na itinayo niya sa kanyang puso. Wisteria, ang boses ni Jerome ay nanginginig, hindi lang dahil sa lamig ng niyebe, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Please, kahit 5 minuto lang, hayaan mo akong makita ang mga bata. Ang mga bata ay natutulog na, Jerome, at ayaw ko silang magising sa isang masamang panaginip. Sagot ni Wisteria. Ang kanyang tinig ay kasing itim at kasing tatag ng gabing nakapaligid sa kanila. Patawarin mo ako, Wisteria. Nagmakaawa ako sa kumpanya pero hindi nila ako pinakinggan. Wala na akong matuluyan, wala na akong pera. Si Bianca, tinangay niya pati ang huling laman ng savings ko. Hikbi ni Jerome. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa rails ng beranda. Isipin mo ang utang na loob ng mga anak natin sa akin. Ako ang tatay nila. Kailangan nila ng isang buong pamilya para hindi sila kutyain ng ibang tao. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Wisteria. Lumapit siya ng bahagya sa siwang ng pinto. Sapat na para maamoy ni Jerome ang bango ng mainit na tsaa at ang katahimikan ng isang maayos na tahanan. Mga bagay na hindi na kailanman magiging kanya. Utang na loob? Bulong ni Wisteria. Jerome, ang tanging utang na loob na mayroon ng mga bata sa iyo ay ang aral na itinuro mo, na ang tunay na halimaw ay hindi nagtatago sa dilim, kundi nakaupo sa dulo ng hapagkainan. Kinuha ni Wisteria ang isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa. Isang dokumentong inihanda niya kasama ang kanyang abogado. Inabot niya ito sa siwang ng pinto. Iyan ang kabuuan ng lahat ng ginastos ko para sa masterado mo, sa mga utang mo na ako ang nagbayad, at sa bawat sentimong ninakaw mo sa kumpanya na kinuha mo sa joint account natin. Hindi ko inaasahang mababayaran mo yan. Ibinibigay ko yan sa'yo para maalala mo sa bawat oras na makakaramdam ka ng gutom o lamig na iyan ang halaga ng pagkatao mo. Wisteria, please. Huwag ganito. Mahal ko kayo. Pagsusumamo ni Jerome, sabay luhod sa malamig na semento ng beranda. Ang kanyang mga tuhod ay bumaon sa yelo, ngunit ang lamig niyon ay wala pa sa kalahati ng lamig na nararamdaman niya mula sa asawang tinalikuran niya. Biglang bumukas ang pinto sa likuran ni Wisteria. Si Mateo, suot ang kanyang pajama, ay nakatayo doon. Ang kanyang maliliit na kamao ay nakakuyom sa kanyang tabi. Hindi siya umiiyak. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng katandaan na hindi nararapat sa isang 7 taong gulang na bata. Naglakad si Mateo patungo sa pinto at tumayo sa tabi ng kanyang ina. Tiningnan niya ang kanyang ama na nakaluhod. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang isang bayani. Tay, ang boses ni Mateo ay malinaw at matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Umalis ka na po. Hindi ka na kailangan dito. Kami na ang bahala kay Mama. Ang mga salitang iyon ay tila isang huling bala na tumama sa gitna ng dibdib ni Jerome.
ang kanyang sariling anak, ang legacy na inaakala niyang magliligtas sa kanya, ang siyang nagtaboy sa kanya patungo sa kadiliman. Napayuko si Jerome, ang kanyang mga hikibi ay naging isang mahina at desperadong tunog sa gitna ng ihip ng hangin. Dahan-dahang isinara ni Wisteria ang pinto. Narinig niya ang tunog ng lock na naguklik, isang pinal na tunog na nagtatapos sa isang kabanata ng kanyang buhay. Nanatili siyang nakasandal sa pinto, yakap-yakap si Mateo. Naramdaman niya ang tibok ng puso ng kanyang anak at sa sandaling iyon, alam ni Wisteria na wala na siyang dapat pang ikatakot. Sa labas, ang mga bakas ng tuhod ni Jerome sa niyebe ay dahan-dahang tinatabunan ng mga bagong bagsak na yelo. Ang kanyang anino ay unti-unting naglaho sa dulo ng kalsada patungo sa isang buhay na puno ng pangungulila. Sa loob ng bahay, ang init ay nananatili. Ang liwanag ay hindi namamatay. At sa unang pagkakataon, ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang musika ng kalayaan. Ang huling bahid ng nyebe sa bakuran ay unti-unti nang natutunaw. Nagiging maliliit na agos ng tubig na dumadaloy patungo sa mga kanal. Tila dumi ng nakaraang pilit na hinuhugasan ng panahon. Ang hangin ay hindi na kasing talim ng dati. May dala na itong amoy ng basang lupa at ang pangako ng mga unang usbong ng tagsibol. Sa loob ng bahay ni Wisteria, ang mga bintana ay nakabukas ng malawak, hinahayaan ng sikat ng araw na haplusin, ang bawat sulok na dati ay binalot ng pait at takot. Nakatayo si Wisteria sa gitna ng kanyang bagong opisina. Isang silid na puno ng mga maayos na folder, ang kislap ng kanyang mga sertipiko sa dingding, at ang amoy ng sariwang bulaklak na mansanilya. Wala na ang amoy ng tampisaw at pagtitiis. Ang bawat hininga niya ngayon ay malalim at malaya. Tila isang luntian na muling nabuhay matapos ang isang mahabang taglamig. Isang tawag ang dumating mula sa kanyang abogado. Mrs. Villaflor, it's final. The court has granted the full custody. At tungkol kay Jerome, ang hatol sa kasong falsification at embezzlement ay inilabas na. He will be serving time and all his remaining assets are frozen for restitution. Ibinaba ni Wisteria ang telepono. Walang hiyaw ng tuwa, walang luhang pumatak. Ang naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Ang katahimikan ng isang hustisyang hindi kailangang isigaw dahil ito ay kasing liwanag ng araw. Isang hapon, habang naglalakad siya sa parke kasama ang kanyang 3 anak, may nakita siyang isang lalaking nakaupo sa isang maduming bangko sa malayo. Ang lalaki ay may suot na kupas na orange na vest, may hawak na walis at basurahan. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang balat ay tila nanunuyo sa ilalim ng araw. Si Jerome, nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng ilang sandali. Nakita ni Wisteria ang gulat, ang matinding hiya, at ang isang uri ng pangungulila na tila isang malalim na balon sa mga mata ni Jerome. Ngunit sa halip na makaramdam ng galit o poot, ang naramdaman ni Wisteria ay wala. Isang malinis na kawalan. Hindi siya tumigil sa paglalakad. Hindi niya binilisan ang kanyang hakbang. Ipinagpatuloy niya ang pag-akay sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga bagong boots ay gumagawa ng matatag na tunog sa semento. Ang anino ni Jerome ay nanatiling nakapako sa nakaraan, habang ang anino ni Wisteria ay mahaba at matuwid, patungo sa hinaharap. Pag-uwi sa bahay, nakita niya si Mateo na tinutulungan si Sofia sa pagguhit, habang si Lucas ay masayang naglalaro sa kanyang kuna. Ang bawat tawa ng mga bata ay tila isang himig na bumubuo sa tunay na kahulugan ng pamilya. Mama, look, I drew our house, sabi ni Sofia sabay pakita ng isang papel. Sa drawing, ang bahay ay kulay dilaw, napapaligiran ng maraming bulaklak at may 4 na tao sa harap. Si Wisteria at ang kanyang 3 anak. Walang anino ng isang ama dahil sa murang isipan ng bata. Ang buo ay hindi nangangahulugang kailangang may lalaki, kundi nangangahulugang may pagmamahal na totoo. Naupo si Wisteria sa tabi ng kanyang mga anak. Hinaplos niya ang buhok ni Mateo.
na ngayon ay tila mabilis na nagbibinata sa kanyang katapangan. Ang ganda ng drawing mo, Sofia, bulong ni Wisteria. Dahil sa loob ng bahay na yan, wala nang lalamigin muli. Sa huling sandali ng gabing iyon, lumabas si Wisteria sa kanyang beranda. Tiningnan niya ang kalangitan na puno ng bituin. Naalala niya ang gabi ng bitter irony. Ang gabi kung kailan ang kanyang pagmamahal ay itinapon sa basura kasama ng adobo na kanyang niluto. Ngunit ngayon, alam na niya, ang pinakamahalagang pagmamahal na kailangan niyang itayo ay hindi para sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga, kundi para sa kanyang sarili. Ang karma ni Jerome ay ang mabuhay sa isang mundong walang Wisteria. At ang healing ni Wisteria ay ang mabuhay sa isang mundong siya na ang reyna ng sarili niyang kapalaran. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng kanyang tahanan. Ang tunog ng paglaknyon ay hindi na tunog ng isang piitan. Ito ay tunog ng isang protektadong paraiso